Kung noon kasi, ang matinding problema nitong si Mitch ay ang pagiging babaero ng live-in partner niya na si Mar. Ngayon, imbis na magkaroon daw ng trust issues, itong si Mitch sa kanyang kinakasama na nagloko noon, si Mar pa raw yung nagloko. O di umano, ang mismong nagkaroon ng trust issues dito kay Mitch. Ayon kay Mar kasi, natatakot daw siya na baka gantihan daw siya ni Mitch sa ginawa niyang pambababae noon. Ang kwento naman ni Mitch, lahat na raw na nakakausap o nakaka-interact niya ay pinagseselosan nitong si Mar. Wala naman daw ginagawa itong si Mitch, maski nga raw yung paghihigpit sa kanya ay hindi niya rin magawa kay Mar, o yung paghihigpit sa kanya ay hindi niya rin naman ginagawa kay Mar kahit pa nga siya yung nagkamali. Kaya naman sa oras na ito, kausapin na nga po natin si Mitch ng Laguna, 26 years old. Mitch, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Gano'n na kayo katagal in a relationship nitong si Mar? 5 years na po. Matagal-tagal na rin ha? Kayo ba ay nagli-live-in na o boyfriend-girlfriend lang? Live-in na po. May anak na po kami. Ilan na anak nyo? Isa po. Okay. Ayan. At syempre, ito ba napatunayan mo yung pambababae o yung panloloko ni Mar noon? Inamin ba niya? Opo, nahuli ko po siya sa mga chat po. Tapos parang may balak po ata siyang makipag-meet time na huli ko po siya. Nakipag ano? Sorry, pakilakasan ng boses, Mitch. Nahuli ko po siya sa chat po. Tapos Tapos, nung time na po yun, balak niya po palang makipag-meet nung time na yun. makikipag-meet na. So, yung nung nahuli mo siya, hindi naman pala talaga nag-meet pa. Pero may intensyon. Opo. Anong sabi naman ni Mar? Dumepensa pa ba o umamin na lang rin? Yung una po, parang dinideny niya. Tapos hanggang sa parang wala na po siyang pakialam sa akin. Pero ito ba ang first and only time na nagkaganyan si Mar sa loob ng 5 years na relationship ninyo? Meron pa po, yung pinakauna po ay sa ex naman niya po. Pero hindi pa naman po kami nagsasama. Hindi pa kayo nagsasama pero in a relationship na kayo, tama? Opo. Ano ba yung sandali lang ha? Ano yung tumutunog sa background mo? Parang nasa tabi ka ba ng ng makina ng motorsiklo? Ano ba yun? Ha? Nasa ano po kasi yung tindahan namin, nasa tabing kalsada lang po. Nasa tabi. Yan, may papasok yata, may papasok. Hindi kasi parang sinasabayan no? Kada iniisip ko nga tuloy kung tao ba o makina yung kausap. Kada salita mo kasi, Mitch, alam mo may sumasabay na parang garalgal ng motorsiklo. Hindi naman kalakihan, siguro mga 100cc lang naman yan o 125cc na motor. O di ba? Kahit yung tunog nakakuha ko pa. Ayan, pero sige, balik tayo doon sa Balik tayo doon sa inyong dalawa ni Mar. Nagulo ko nung Nagulo ko nung motorsiklo eh. Okay. Ayan, balik tayo doon. Ano yung ginawa niya naman doon sa ex niya na sinasabi mo na, niloko? Nakikipagbalikan ba siya? Pinagsabay ba kayo nung in a relationship na kayo? Ano po, nung time kasi po na yun, magkaiwalay po kasi kami na nang tinitirahan pa po. Tapos, pero buntis na po ako nun. Nalabalitaan ko, pinapunta niya po dun sa kanila yung ex. Bakit? Bakit daw pinapunta doon? Hindi ko po Anong oras pumunta? May araw o wala? Gabi po. Gabi. May mga tao sa paligid o dis oras talaga ng gabi? May mga tao naman po. May mga tao naman. So, maraming mga saksi. Nagtagal daw ba? Ang sabi po kasi sa akin nung kaibigan ko po, doon daw po nakitulog sa kanila. Nakitulog pa. Ayan, pero ano naman ang sabi ni Mar? Siyempre, kinausap mo siya noon. Hindi naman daw po. Dinideny. Hindi. So, lahat ng nakakita, sinungaling. Yun yung, pinasinungalingan ni Mar lahat.
ng mga nakakita. Hindi lang ba isa? Hindi lang dalawa nakakita? Ha? Yung kaibigan ko lang po kasi nagsabi. Well, o sige, dahil pinatawad mo na nga, ay wag na nating balikan. Pero hindi naman pala yan ang first and only time na nahuli mo nga itong si Mar. Nandito na ba sa linya natin si Mar? Okay, kausapin naman natin si Mar para mabigyang linaw ang lahat ng ito. Mar, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Alam mo Mar, meron akong ideya, no? Para napipicture ko na sa isipan ko na gwapo ka. Sino bang kahawig mong artista, Mar? Wala po. Ha? Walang Wala. kahawig. Okay, sige. Baka ma-discover ka, ha? Ingat ka lang. Pero alam mo kasi, eto, merong problema nga na sinasabi si Mitch. Ikaw raw pala yung nagkamali dati. Inaamin mo ba yun, Mar? Yun muna pag-usapan natin. Inamin mo ba kay Mitch yung pagkakamali mo noon na niloko mo siya? Aminado naman po ako nung may nagawa akong kamalian po. At Dahil siguro... dala din po ng barkada. Ayun, barkada. Okay, sige, mamaya natin pag-usapan yan. Ito, moment of truth. Talaga bang nung hindi pa kayo magkasama nitong si Mitch, may nakakita na yung ex mo ay nakitulog sa inyo, pinatuloy mo talaga? Tama? Ang totoo po niya na ano po kasi yun, burol po nung aking pamangkin. Kakilala din po siya nung pamilya ko po. Okay. Okay, So dumalaw lang din. kinontak lang. Kinontak po ako. Sabi, kung pwede daw po pumunta. Sabi, alam ko naman pagbawalan kita, burol naman yun. Oo. Pumunta po siya. Okay. Tapos, nakitulog ba? Yung sinasabi niya pong nakitulog, hindi po sa amin. Pinatulog ko po, doon po sa bahay ng kaibigan ko. Na malapit lang sa inyo. Opo, malapit lang po. Yun. Baka nakatulog na kasi yung nagbabantay. Yun nakakita. Baka nakatulog na, hindi nakita na, lumipat naman ng bahay. Pero totoo yan, ha? Of course, meron na kasi kayong anak, Mar, ano? Diba? Meron na kayong anak. At sinasabi ni Mitch na mahal ka naman niya. Hindi ka naman niya patatawarin kung di ka niya mahal, okay? Ayan, pero yun, ibig sabihin, dumating doon, ang pagkukulang mo, hindi mo sinabi sa kanya na, uy, pumunta yung ex ko dito. Para lang doon naman para makiramay. Okay, sa mga namatayan. Okay, etong pangalawa, na pagkakahuli naman sa'yo, dyan daw sa may ka-chat ka at meron ka raw kikitain sana. Inamin mo na ba yan? Yung sinabi po niyang magkikita po kami, hindi po ako nagsabi magkita kami, yung babae lang po yung gusto makipagkita. Ayan, taga saan ba yun? Cebu po. Cebu. Tapos ikaw ay nasa Laguna. Ako. Oo. Isang bayan lang ang pagitan, ano? Oo, isang... Malayo. Malayo. Ako kasi yung babae pong yun na yan, nakasama ko sa trabaho. Ayan. Sandali, may dumadaan. Sige, ano yun? Yung pong babaeng yun na nag-iisip po ay katrabaho po dati sa kumpanya. Katrabaho mo sa kumpanya dati? Ako. Tama. Okay. So magkakilala kayo, hindi ito yung random na nakachat lang tapos tara magkita tayo. At bakit daw kayo magkikita, Aber? Yun nga, sige. Kasi po yung kami nagka-chat, parang kung ako po ay problemado, tayo po, magkaaway po kami. Parang third po ba? Lumandi din po, lumandi. Yun. Inamin mo na ba yan kay Mitch? Inamin ko naman po sa kanya. Inamin na. Okay. Pero ang problema nyo talagang malaki sa ngayon, imbis daw na itong si Mitch ang maghigpit sa'yo bilang live-in partner dahil sa mga, sabihin na natin pare, mga kalokohan na nagawa natin dati, ikaw pa raw ang nagdududa sa kanya na gantihan mo siya. Paano mo naman nasabi yun? Kasi ganito rin po, nung time po na nasa trabaho po siya, tapos top day, nagpapaalam po siyang aalis. Ay pupuntahan daw po, tapos sabi ko sige. Nung time po nag-CR po siya, parang may duda ba, napaisip. Tapos ginawa po, kumuha po ako ng upuan, tapos yung CR po kasi namin wala pong kisame. Walang kisame? Opo, parang pader lang po yung ilang semento po. Okay, Tapos kumuha po ako ng upuan, tapos tumungtong ako. Pinilip ko po siya, tapos nung biglang nagulat siya, nung nakatingin na nasa taas ako. Dali-dali po siya, inaga ko po yung cellphone.
O bakit? Kaya Ano niya bang ibigay ginagawa po. niya sa cellphone? Nga po, yung umamin din naman po siya na may tatagpuin din po siya. Ah, may tatagpo. Hindi, may ganun palang inamin niya naman. Opo. Mitch! Pinamin ko po, Okay. O sige, so yun lang, yung instance na yun. Opo, kaya din, nagkaroon din po ako nagselos po. Ganun. Okay, meron naman din palang pinanggagalingan itong si Mar. Pero sa ngayon, sige nga, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na makapag-usap at linawin. Ano ba, kailangan nyo pa ba talaga na humanap ng iba ninyong makakapareha o aayusin nyo na lamang yung relationship na meron kayong dalawa, Mitch and Mar? Ito na ang pagkakataon. Sige, go ahead, Mitch, Mar, sino mauna sa inyo? Sige. Hello. Mitch? Si Mitch, nasaan na si Mitch? Hello? Mitch? O sige, Mar. O ito, baka narinig yan ni Mitch, ano? Ano yung gusto mong sabihin na dito kay Mitch na meron din pala siya na sinubukan nga palang gumanti rin. Ganun pala yun. O sige, Opo. mapapatawad mo pa ba yan? Oo naman po, mahal ko siya eh. O sige, sabihin mo na parang kinakausap mo na si Mitch dahil nandyan na yan mamaya-maya. Go ahead. Mitch, alam ko alam mong mahal na mahal kita, kaya nagiging seloso ako ngayon. Sobrang parang pinag-iigpitan kita. Kasi, sarana mo din naman eh. Halos, pag itangyaya sa'yo ng mga katrabaho mo, gusto mo, pupunta ka agad. Parang di mo muna ako konsultahin kung okay lang ba sa akin. Parang mas gusto mo pa sila laging kasama. Kung nandito sa bahay, lagi kang galit. Tapos pag sila, niyaya ka lang sa labas, gano'n. Gusto mo, pupunta ka agad. Hindi mo muna ako tanungin kung, okay lang ba sa'yo? Tara, pupunta tayo. Bago mo sabihin sa akin, napag-desisyon ka na eh. Kaya siyempre, nagiging siloso din ako. Naiingit ako eh. Yeah, pero ganyan na rin ba si Mitch noon bago pa nangyari yung mga sabihin mo na yung panlalandi mo sa iba at siya rin naman ay meron palang nakachat noon na sinubukan na may pinanggagalingan pala yung iniisip mong gaganti. Ganyan na ba talaga ang mood sa loob ng inyong bahay noon? Hindi naman po ganun ka, Pero parang ngayon po ay, lumamig po kami. Lumamig Parang ang pagmamahalan. Lumamig sa akin. Parang, kaya po naging siloso din kasi nga, parang mas masaya siya lagi sa mga kasama mga katrabaho niya kumpara pag sa amin. Kasi gusto ko po bumawi nga kasi. Tapos maayos kami. Paano po ako makakabawi kung gusto niya lagi kasama yung ibang tao? Sa akin. Gaano nakatagal na malamig ang inyong pagtuturingan sa loob ng inyong tahanan, Mar? Mula din po yun. Yung nga po, nung pinumpronta ko siya, tapos umamin din siya na may tatagpuin siyang iba. Mga ilang buwan na yan? Tagal na, last year pa ba? Last year pa? Oo, okay, sige. And dito na sa linya natin si Mitch. Mitch? Hello po. Oo. Ayan, nandyan na naman yung nakasasakyan ka na naman, Mitch, ha? Ayan, pero Mitch, eto, meron din pala nangyari. Itong sinasabi ni Mar na meron ka rin palang kinausap, kaya meron siyang pagdududa na baka gumanti ka nga at umamin ka raw sa kanya. Totoo ba ito, Mitch? Opo, pero yung gawa-gawa ko lang naman po yung account na yun. Paano? Gawa-gawa ko lang po. Gawa-gawa. Ibig sabihin, para nag-acting ka lang. It's as if meron kang kausap, meron kang kachat, at meron kang kakatagpuin? Opo. Naniniwala ka ba ron, Mar? Ha? O ipinakita mo lang ba kay Mar na, hindi, peki lang yan, o pinatawag ko lang si Kumare, o ayan. Pinakita mo bang gano'n? Hindi nga po eh. Dinilit niya po yung account. Okay. Sige, ganito ha, mag-usap kayong dalawa, ayusin ba ang relationship na ito? Ha? Bibigyan ko kayo ng oras ha, Mitch and Mar, maayos pa ba ito o kailangan nyo na talaga ng ibang tao para hindi na toxic ang inyong ang mood sa loob ng inyong mga tahanan? Okay, Mitch, ikaw na mauna.
Mitch? Hello po. Oo, Mitch. Oh, ayan. Ang sabi kasi ni Mar kanina ay willing naman siya magpakaayos na. Ayan, pero merong ang kaduda-duda ka raw na ginawa. I don't know. Hindi natin malalaman kung totoo nga yan o nagbibiro ka lang sa kanya o tinatakot mo siya. Pero ano naman ang assurance nga naman itong si Mar na totoo na pinapatawad mo na siya at magiging mas maayos ang pagtuturingan nyo sa loob ng bahay? Go. Mitch? Hello po, hello po. Ayan, narinig mo yon? O, kausapin mo na si Mar. Hello po. Oh, kausapin mo na nga si Mar. Hello. Oo. Hello. Di naman yun. Okay, sige. Mukhang may problema sa linya itong si Mitch. Ayan, pero sige. Eto na lang. Mitch, narinig mo ako? Ikaw, di kita naririnig. Mar, narinig mo ba ako? Opo, Kuya Poy. Okay. 2020 ang paningin mo. Maayos ang paningin mo dahil naririnig mo ako. Ayan, okay. Sandali lang. Magkaiba kayo ng lugar ngayon ni Mitch, pero ikaw talaga ito naman Mar oo nga, meron tayong ginawang kalokohan. Ha? Ikaw lalo-lalo na meron kang ginawang kalokohan doon sa kinakasama mo for 5 years na si Mitch. I'm sorry pero kailangan mong kailangan mo rin talagang tiyagain kung papaanong mapapanalunan ulit ang kanyang kalooban. Kung kinakailangan, sabi mo nga parang mas masaya siya na sumasama sa mga kaibigan niya. Well then, so be it. Ikaw ang sumama sa kanya. Samahan mo siya. Yung ma-appreciate ka ulit niya. 'Di ba na? O sige, hatid na lang kita. O at least habang naglalakad kayo, habang bumabiyahe, magkasama kayo. 'Di ba mas maganda 'yon? Opo. Hindi yun sasama loob mo. Sige, dito na lang ako sa bahay. Diyan ka na. O, hatid na kita. O kaya, sunduin kita. Anong oras ka ba uuwi? Yung ganyan. Yung mga simpleng mga lambing na ganyan. O, it doesn't necessarily mean kasi na, hindi mag-usap tayo. Sa akin lang. Syempre, meron din sugat kang iniwan at nagpapagaling din yan si Mitch. Ha? Okay? Kung doon siya nakakuha ng kasiyahan kasama ang ibang mga tao at mga kaibigan niya, di samahan mo na lamang siya. Kung okay lang na magstay ka rin doon, di much better. Ayan, pero kung hindi, hayaan mo na lang rin. Mitch, nandito ka ba? Mitch? Pagka ganyan kakausap, Mitch, pati ako iniiwasan mo na ha. Kala ko si Mar lang iniiwasan mo ha. Pero ano ba ang heart decision mo, Mar? Sige. Ha? Letter H, E, A, R, or T? Ano po yung approve pa rin? Approve pa rin. Babawi pero bawasan yung pagiging seloso natin. But of course, wag naman din natin pababayaan na tayo ay manloloko ulit. Okay? At magkaka-interest ulit sa ibang mga babae. Ibigay mo yung atensyon na para kay Mitch lang talaga at para doon sa anak ninyo, no? Yan naman ang sikreto para hindi ka napapatingin sa iba. Parang kabayo na may tapahuho. O, doon lang ang focus sa pamilya. Ayan, kapag gusto maglambing, sandali, nasa na ba yung asawa ko? Yan. O gusto ko makipaglaro sa anak ko. Ayun, nandun. Para, alam mo yung tapahoho? O may takip na ganun. Para wala kang nakikita na iba. Opo. Okay? Diretso lang. O, diretso lang ang tingin.